Nararamdaman nyo ba? O nararamdaman nyo ang Holy Week kapag kayo ay nasa swimming pool, lumalangoy, may nagbabakasyon? Amen. Si Jesus ay buhay. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay paalala ng kanyang walang kapantay na pagmamahal sa ating lahat. Amen? Ramdam nyo ba yon na may nagmahal sa inyo at sa akin, sa bawat isa sa atin? Today is Resurrection Sunday, the most important day of celebration sa calendar ng church po natin. A very special week. Napaka-special ng linggong ito. Kami sa opisina namin ay walang pasok. Siguro yung iba din, mula Wednesday o mula Thursday, wala nang pasok. Para magbakasyon, magpahinga, mag-swimming, para ano? Hindi, okay lang yon na gawin yung mga bagay na yun, magpahinga. Pero it's time na mag-reflect tayo. Ito po ay isang historical event. Next to crucifixion is the resurrection. Ang gospel na ating inihahayag is not a gospel without the resurrection. Amen. Jesus is no longer on the cross. Nakita nyo ba to? Jesus is no longer on the cross. The cross is empty. Jesus is no longer wrapped in grave clothes. They are empty. Jesus is no longer in the tomb. The tomb is empty. Ito pong Resurrection Sunday ay nagpapaalala ng ginawa ng ating Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Na ang Diyos na ating sinasamba, siya ay namatay, pero siya ay muling nabuhay. Kaya ang title po ng topic natin ngayon ay, Si Jesus ay buhay. At ito rin po ang ating deklarasyon. The resurrection of Jesus from the beginning has been the heart of the gospel message from the beginning. In 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 5, For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins. Kanino namatay si Jesus? Para sa ating mga kasalanan. According to the scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the scriptures, and that He appeared to Cephas and then to the 12. Ito po ang sinasabi according to the scriptures. Our Lord Jesus Christ died for our sins. He was buried, and on the third day, He was raised. Amen? Buksan po natin ang aklat sa Lucas, Kabanata 24, 2-7. Babasahin ko po at sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Jesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinasabi niya sa inyo noong siya'y nasa Galilea pa. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Amen. In 1 Corinthians chapter 15 verse 14, alam nyo kung ang ating Panginoong Jesus ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Walang kabuluhan itong ginagawa natin. Walang katuturan ng ating pananampalataya. But thank God, dito po sa church natin, sa Jesus is Lord Church, ang Diyos na ating ipinangangaral
ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos na buhay. Amen? Etong cross, itong empty cross, sinisimbolo nito ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. 'Di ba kapag nagpipendant tayo, cross, how about yung empty tomb? Nai-imagine nyo ba siya? Parang, 'di ba pag nakakita tayo ng libingan, ng nicho, sa libingan, parang ayaw nating pinupuntahan, ayaw nating nakikita. Magpipendant ka pa kaya ng tomb? Pinipendant mo yung krus dahil inaalala mo ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Pero ang empty tomb, sinisimbolize naman ito na ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay. Gusto ko lang pong magkwento. Tingnan natin yung slide. Tayo po ay, sa kabutihan ng Panginoon, ay nabigyan ng pagkakataong makarating sa Israel, kami ni Pastora Cora, na lahat ng picture niya ay nasa, ang tawag doon? SD card. Yun. 2014. Then 2023, kami ni Mama Rosa nakarating ng Israel. Papakitaan ko lang po kayo ng ilang slide. Ayan, dinala po kami sa Garden Tomb in Jerusalem. Ayan, so yung tour guide, medyo hindi ko maintindihan, English ang sinasabi. So next slide na tayo. Ayan, yung tomb, Garden Tomb in Jerusalem. The next slide. So ayan, kasama ko yung mga busmate ko sa bus 4, halos mga taga Bulacan sila, na papunta kami doon sa Garden Tomb in Israel. Nabibigyan kami ng pagkakataon na ilang minuto ay makapasok. Sige, next slide na. Ayan, post pa ako doon para talagang may evidence ba na nakarating tayo doon. Tapos, ayan yung stone na tinanggal doon sa binasa natin sa Luke kanina na yung iginulong na batong nakatakip sa libingan. So, yan. Pwedeng, yan. So, nakapasok na ako, nakita ko na yung loob, nakalabas na ako, para may evidence uli. Nagpa-picture tayo dyan. Tapos next slide, yan yung papasok dun sa tomb. And then next slide, yan yung loob. So nakikita nyo yung empty tomb. Yan. Tapos next slide, kung makakaya, medyo na i-video ko pagpasok ko sa loob. Yan. Ang laki Doon, yun. Doon inilibing ang ating Panginoong Jesus. Na ngayon, parang pinag-aaralan lang natin, taon-taon pinag-aaralan natin. Pero kapag nakarating ka dyan at talagang nakatungtong ka dun sa lugar na yon, parang talagang mangingilabot ka na wala kang sasambitin kundi papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Jesus. Okay, so yun yung Garden Tomb in Israel na nagsisimbolo na ang ating Panginoong Jesus ay buhay. Kaya pag-aaralan natin sa tanghaling ito, ang kanyang pagkabuhay na muli. Ano ang naidulot nito sa bawat isa sa atin? Magbibigay lang po ako ng 4. Ang kanyang pagkabuhay muli ay, una, katunayan na siya ay Diyos. Alam nyo, itong pagiging Kristiyano natin, the resurrection sets Christianity apart. Walang ibang relihiyon na naka-overcome ng kamatayan, na naka-overcome, na conquered ang sin. Tanging ang Panginoong Jesus lang, ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na namatay na muling nabuhay. Madalas sabihin ni Brother Eddie, si Muhammad ng Islam, si Buddha ng Buddhism, sila ay namatay at nanatiling patay. Pero si Kristo ng Kristyanismo, si Kristo na ating sinasamba, si Kristo na ating pinapangaral, siya ay namatay at muling nabuhay.
Itong resurrection ng ating Panginoong Jesus, ito yung foundation ng faith natin. Without the resurrection, the belief in God's saving grace and mercy through Jesus is void. When Jesus rose from the dead, pinrove po dito yung divinity as the Son of God and His works of atonement, His works of redemption, reconciliation, and salvation. Let's open our Bible in Romans chapter 1, verse 3 to 4. Concerning His Son, He was born of a descendant of David according to the flesh, who was declared the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Sabi dito sa NASB version, who was declared the Son of God by the resurrection from the dead. Sa ibang version sa NIV, through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power by His resurrection from the dead. Sa Tagalog, ito'y patungkol sa kanyang anak na mula sa lahi ni David ayon sa laman, itinalaga siya na anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang paraan ayon sa Espiritu ng Kabanalan at sa pamamagitan ng pagkabuhay muli mula sa mga patay. Siya ay si Hesukristo ng ating Panginoon. Dito sa talatang ito na binasa natin, ipinapahayag na anak ng Diyos sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Mahalagang makita natin iyon. Sa madaling salita, ang muling pagkabuhay ay nagpapatunay na siya ay anak ng Diyos. Determined, declared, appointed, yung meaning na yon, yung literal meaning na yon, merong boundary. Naglagay ng boundary around Christ. Sinisingle out siya na siya ay special. He is the Son of God. Na pinopoint ng resurrection yung fact that Christ is the Son of God. It affirms that He is the Son of God. Ang kanyang pagkabuhay muli ay katunayan na siya ay Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, ang kanyang pagkabuhay muli ay kasiguraduhan ng kapatawaran sa kasalanan. In 1 Corinthians chapter 15 verse 17 sa NLT version, and if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are guilty of your sins. Kung hindi muling binuhay, kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus, kayo'y nananatili pa rin. Tayo ay mananatili pa rin sa ating mga kasalanan. At walang katuturan ang ating pananampalataya. In 1 Corinthians chapter 15 verse 21 to 22, for as by a man came death, by a man who has come the resurrection of the dead, for as in Adam all die, so in Christ shall all be made alive. So sa ating lahat, tayong lahat dumanas ng kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, si Adam. Pero dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao, ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kaya napakahalaga po sa ating pananampalataya, ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Sabi sa Romans 3:23, lahat ng tao, lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit walang bayad ang kaloob ng Diyos. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, ang ating Panginoon. Alam nyo, ang mensahe na ito ng cross sa ibang tao, foolishness to those who are perishing. Pero sa ating mga niligtas, it is the power of God. Power ito na magbago ng buhay ng tao.
Power ito na magbago ng buhay natin. Power ito to overcome our sins, to give us victory over vices, alcoholism, o kung anumang bisyo na meron tayo, o anumang kasalanan na nagagawa tayo. Here is power to change our lives. Kaya ang muling pagkabuhay ay kasiguraduhan ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen? Pangatlo po, ang pagkabuhay muli ay katagumpayan sa lahat ng panganib. Sino dito yung nakakaranas ng problema, suliranin sa buhay? May mga tao halos hindi makatulog dahil sa problema, kakaisip. Konting iwo-worry lang, nagkakaroon ng depression, nagwo-worry, nangihina. Pero mga kapatid, tandaan po natin, isang beses sa isang taon, tuwing Resurrection Sunday, ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At alalahanin ninyo, bakit ito naganap? Para sa katagumpayan ng lahat ng panganib. Katagumpayan ng bawat isa sa atin sa ating pamumuhay Kristiyano. The dark afternoon in His crucifixion, yung isang karimari-marim na kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay nasundan ng joyous morning of His resurrection. Alam nyo ang pinakadakilang nagawa ng ating Panginoong Hesus? Ang pinakadakilang nagawa niya ay ang paglupig sa pinakamalaking kaaway na kinakaharap nating lahat, ang kamatayan. Lahat tayo na nagkasala, mabubulit tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Maaring ang iniisip nating kamatayan ay kapag tayo'y namatay, yung ililibing tayo, hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Kamatayang pisikal. Ililibing tayo, mamamatay tayo, ililibing tayo, kamatayang pisikal. Pero alam nyo, yung isang problema talagang kinakaharap ng tao ay yung kamatayang espiritual. Yung kamatayang, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan, kabayaran sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero napakadakila ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo at yung pagkabuhay niya magbuli, nalupig niya, napagtagumpayan niya ang pinakamalaking kaaway na kinakaharap ng lahat, ang kamatayan. He is risen indeed. Si Jesus ay buhay. Alam niyo, there is something beyond the cross. There is something beyond this cross. Beyond the suffering, and beyond the suffering, there is resurrection. Because Jesus is alive, now we receive the power of His Spirit to live a victory over sin, to live a victory over all the attacks against us. Sa anong bagay ka sinisira at winawasak ng kaaway? Sa isipan? Sa pisikal? Sa relasyon, sa personal mong buhay, sa career mo, sa pag-aaral mo, o anumang sitwasyon ng buhay mo, mga kapatid, alalahanin po natin ang araw na ito. Pinagtagumpayan ng Diyos, nagapi ng Diyos, dahil sa muling nabuhay, yun po ang alalahanin natin. Walang hindi tayo pwedeng pagtagumpayan sa buhay natin. Walang hindi tayo pwedeng pagtagumpayan sa ating buhay. Yung morning natin will turn into dancing. Our hopelessness will turn into purposeful living because of the resurrection. We have now the power to live a wonderful life God created for us. Wonderful life. Ang inialok niya ay isang buhay na ganap at kasiya-siya. Isang magsaganang buhay.
Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang bigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ay buhay na walang hanggan. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Dito po sa pangyayaring ito ng muling pagkabuhay, isang katagumpayan sa lahat ng panganib. Here is power to heal marriages that are broken. To heal relationships that are broken. Walang hindi kayang gamutin ang Panginoon na anumang sakit karamdaman. Walang anumang sakit karamdaman ang hindi niya kayang pagalingin. Walang anumang problema o suliranin ang hindi niya kayang lutasin. Here is power to bring families back together again. Mga broken families, naghiwalay na magulang, mga anak na naliligaw ng landas. Here is power to bring back families together again. Here is power greater than anything that the world has ever seen. Sasabihin mo, iba ang problema ko. Minsan napapatanong ka pa nga na, bakit ako? Bakit sa akin nangyari ito? Pero kapatid, sa lahat ng pinagdadaanan mo, maaring nung ang ating Panginoong Hesus nakapako sa krus, may nagtatanong, di ba Diyos siya? Kanina pinutunayan natin that He is the Son of God. He is God. May nagtatanong, di ba Diyos siya? Bakit hindi niya hayaang makalaya siya sa krus at hindi siya tuluyang mamatay? Bakit hinayaan niyang nabayubay ang kanyang katawan? Pinarusahan, natanggap ang lahat ng sakit at sugat. Diyos siya. Pwede niyang iligtas ang kanyang sarili. Sa pagkakapako sa krus, pwede niyang tanggalin ang pako at umalis siya doon sa pagkakapako sa krus. Dahil Diyos siya. Here is power greater than anything that the world has ever seen. So mga kapatid, ano yung pwede mong isipin na pinakamahirap na bagay na naranasan mo, na suliraning pinagdadaanan mo, na hindi kaya ng Diyos na sinasamba mo? Jesus came out of the grave. We can also came out of our grave. Kung ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay, He came out of the grave, we can also came out ng mga bagay sa buhay natin. Our struggles, our sickness, our insecurity, our depression, our vices. Nasabi mo, Panginoon, hindi po ako makawala sa kasalanang ito na ginagawa ko ng paulit-ulit. Came out of that grave. In John chapter 11 verse 43, Jesus shouted, nung pinuntahan niya si Lazarus na namatay, Lazarus, come out! Lazarus, come out! Pagkasabi nito sabi po sa Tagalog, pagkasabi nito sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! At lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakipring tela sa mukha at iniutos ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalaya. Sa bawat isa din po sa atin, lumabas ka. Kalagan mo ang iyong sarili sa anumang tanikala ng kaaway at nang ikaw ay makalaya. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Jesus overcame the grave. We can also overcome our grave. His victory over death is our victory. His victory over sins, struggles, is our victory. His victory over sickness is our victory. Isasabihin mo, merong sakit karamdaman na meron ka ngayon,
na-declare ng doktor na mana mo sa magulang mo? Cancer, hypertension, asthma, o ano man yan, na minsan magdudulot sa'yo na hindi ka makasimba, hindi ka maka-attend, naglalagay lang sa'yo sa banig ng karamdaman. Kapatid, Jesus overcame the grave. We can also overcome our sickness. Kung anumang sakit karamdaman ang meron tayo. Ang katagumpayan niya laban sa kamatayan ay katagumpayan natin. Ang katagumpayan niya laban sa anumang panganib sa buhay, problema, suliranin, ay katagumpayan nating lahat. Nasa anong sitwasyon ka ngayon sa buhay ninyo? Nasa anong sitwasyon ka ngayon? Ang araw na ito ng muling pagkabuhay ay pagpapaalala sa atin ng katagumpayan ng ating Panginoong Hesus. At ito din ay ating katagumpayan. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ipinapakita ni Hesus ang kanyang kapangyarihan sa kamatayan. At ito ay may pangako rin para sa bawat isa sa ating mananampalataya na magkaroon din tayo ng tagumpay laban sa kamatayan. Amen. Sabi sa Romans chapter 6 verse 9, Jesus Christ rose from the dead and will never die again. Death no longer has any power over him. In Ephesians chapter 2 verse 6, the resurrection secured our victory over death as well and lifted us up from the grave into glory along with Christ, where we sit with him in the heavenly realms. Alam nyo, nung ang ating Panginoong Hesus, nung nakaraang Wednesday, nakinig o nanood tayo ng 7 last words, at isa doon, yung sinabi niyang, Tetelestai, it is finished. Ibig sabihin, it is done. In John chapter 19 verse 30, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. At iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Tetelestai, it is finished. Naganap na. Ito ang pinakadakilang proklamasyon na ginawa sa ating lahat. Ito ang pinakadakilang proklamasyon ng Panginoon. It is finished. Naganap na. Naganap na, napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus. At ito ang proklamasyon na ipagpapatuloy nating ihayag sa buong mundo. Isang proklamasyong ipagpapatuloy nating ihayag sa lahat ng taong makikilala natin. Ito ay isang paalala na anumang pagsubok sa buhay ay may hangganan. Amen. Biyernes Santo, takot tayo. 13th na Friday, takot din nga tayo eh. Parang may nangyayaring masama. Biyernes Santo, ayokong mag-drive, baka maaksidente. Ayokong mag-swimming, baka malunod. Yung ibang walang Jesus sa puso, ganun yung sinasabi. Dahil Biyernes Santo, patay ang Diyos. Biyernes Santo, patay ang ating Panginoong Jesus. Pero alam nyo, yung Biyernes Santo sa English, Good Friday. What is good dun sa Friday na yon? Kung titingnan natin, ano ang magandang naganap nung araw na yun ng Biyernes? Isang karumal-dumal, isang kakilakilabot na ginawa at sinapit ng ating Panginoong Hesus sa nakamatayan sa krus ng Kalbaryo. Pero Good Friday. Kapag tiningnan natin yung pinakamatinding mga bagay, terrible Friday, horrible, shocking, fearful, dreadful. Pero ang itinawag, Good Friday. Dahil pagkatapos ng Good Friday, thank God, merong Resurrection Sunday. Amen? At dinideklara natin, on the Resurrection Sunday, si Jesus ay buhay. Amen? Praise God. In Luke chapter 24 verse 5, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito.
siya'y muling nabuhay. Our God is not dead. He is alive. The tomb is empty. Lahat ng Good Friday will lead to a Resurrection Sunday. Kapag tayong lahat, ikaw, ako, ang susi lang talaga, magkaroon tayo ng Panginoong Jesus sa puso. Sa bawat isang nakikinig sa Facebook Live natin, ang susi lang, ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Sino ang nagdadrive sa driver's seat ng buhay mo? Sino ang nagmamaneho ng buhay mo? Kung tayo ay nasa ating Panginoong Jesus, lahat ng Biyernes Santo sa buhay natin ay mababago at mabubuhay muli. Ang ating kapighatian ay papalitan ng kagalakan. Ang sakit, karamdaman ay papalitan ng kagalingan at kalusugan. Ano mang pighati sa buhay, papalitan ito ng katugunan. Amen? Huwag nating titingnan na ang sitwasyon natin ngayon. Kung anong sitwasyon natin ngayon, na ito ay panghabang buhay na problema. Ilagak natin ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Alam nyo, mas ma-appreciate natin, mas na-appreciate natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus dahil sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Mas magiging maganda ang patotoo mo. Mas ma-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo kapag naranasan natin ang mga pagsubok sa buhay na dumaan sa atin ang isang Biyernes Santo. Mas ma-appreciate natin lalo ang Diyos. Your testings will turn into testimony. Amen? Your trials will turn into triumph because Jesus' victory is our victory. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Last na po, pang-apat, ang pagkabuhay muli ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. What the cross achieves, it achieves because Jesus rose again. He is risen. Anong ibig sabihin? Jesus has defeated death and offer us to share in eternal life with Him. Eternal life ang inialok niya. Katulad nung habang nakapako siya sa krus, yung isa dun sa makasalanang nakapako rin. Christ conquered death, and to those who believe in Him, He grants eternal life. The death and resurrection of Christ constitute the very heart of the gospel and its power to bring salvation to all who believe it. In John chapter 11, verse 25 to 26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Amen. In Romans chapter 10, verse 9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, manampalataya ka sa puso mo. Ano ang pananampalatayan mo sa puso mo? God raised Him from the dead, and you will be saved. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Si Jesus ay buhay. At ano ang naidulot nito sa bawat isa sa atin? Una, katunayan na siya ay Diyos. Kasiguruhan ng kapatawaran sa kasalanan. Katagumpayan sa lahat ng panganib. At kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Si Jesus ay buhay. At ang ating Panginoong Jesus ay namatay at muling nabuhay. Pinagtibay at pinatutunayan nito ang pagiging totoo ng Diyos. Na si Jesus ay Diyos. At patutunayan nito sa bawat isa sa atin na kapag naglagak tayo ng ating pananampalataya
sa Panginoong Hesus at nagsisi sa ating mga kasalanan, ikaw at ako ay kanyang patatawarin. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, dahil napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus ang kamatayan, isang katiyakan na pagtatagumpayan din natin ang lahat ng laban at anumang hamon sa buhay. Mayroon din tayong pag-asa at katiyakan ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat sa ating Panginoon. Patuloy nating idideklara na si Jesus ay buhay. Amen. Let us give the best clap offering of praise to God. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Habang tayo nakayuko at nakapikit, mag-reflect tayo sa ginawa ng ating Panginoon. Napakadakila ng ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sino ka? Sino ako? Para iligtas ng Diyos. Sino ka? Sino ako? Na isang maruming basahan sa kanyang harapan. Para ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari ay bumaba sa lupa, magkatawang tao, hindi para paglingkuran, kundi makaranas ng kamatayan. Kapatid, kaibigan, as you come to the Lord right now, just open your heart to the Lord. I want you to lift up your hands and worship God. Oh Lord, you search me. Pasiyasat natin You know sa Diyos my way. ang ating buhay. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence, your holy presence surrounding me. In every season, I know you Ikaw at ako love me. ay mahal ng Diyos. Oh, I know Oh, Jesus! love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, Jesus! You have overcome the You grave. have overcome the grave. Your glory fills the What highest can place. separate What us? can separate? Let us surrender our hearts at the cross. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can let us surrender once more to the Lord at the cross of His presence. Hallelujah. We surrender everything to you, Lord. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can raise our hands and declare, you tore the veil, you made a way.
trust in you. We say, you tore down me. You made a way. When you say that it is done, you tore down me. You made a way. When you say that it is. Let us offer our lives to the Lord as we sing. Natugrosa Bamani, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Your glory reveals the highest place. What can separate me? We sing at the cross, Lord. At the cross, I bow my knee. Where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. We sing to the Hallelujah. Lord. Let us lift our hands to the Lord. Here I am to Hallelujah. bow down. Here I am to say that you're my God. As we continue to hum the song, Together. ito po ang oras na paglapit natin sa ating Panginoon. Patuloy na pagsusuko ng ating buhay. Hallelujah. Lahat sa atin. Lahat sa'yo. Sa oras na ito, I want you to come to the Lord. Confess your sins. Buksan mo ang iyong puso sa harapan ng Panginoon. Lahat sa Kanya. He tore the veil. He made a way. He tore the veil. He made a way for you and me. Sino ka, kapatid, para pag-alayan ang buhay ng ating Panginoong Hesus? Hindi Kanya tinitingnan na may kasuklaman. Hindi Kanya tinitingnan ng may pagkukutya. Hindi ka tinitingnan ng Panginoon para sumpain. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. I want you to come to Jesus right now. Open your heart and confess your sins. Hallelujah. Ito ang oras ng pagsusuko ng ating buhay sa Panginoon. O muli mong pagtatalaga ng iyong buhay sa Panginoon. Pinagtagumpayan na ng Diyos ang lahat sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap ang latay, sugat, sakit, pait para sa iyo at para sa akin. Mga kapatid, walang kasalanan ang hindi natin pwedeng hindi alay sa Panginoon at ikumpisal. God loves you so much. God wants to embrace you. Namimiss ka ng Panginoon. Namimiss ng Diyos ang kanyang relasyon sa'yo.
Hindi siya ang lumalayo sa iyo, ikaw ang lumalayo sa Kanya. At nais Kanyang abutin sa oras na ito. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit, sumunod sa isang panalangin. Ama naming Diyos na sumasalangit, Ama naming Diyos na sumasalangit, marami pong salamat marami pong salamat sa iyong ginawa sa iyong sa ginawa krus ng Kalbaryo. sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, Namatay ka, nabayubay ang iyong katawan. nabayubay ang iyong katawan. Marami pong salamat, Panginoon, Marami pong salamat, Panginoon, sa kapatawaran sa kasalanan, sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa kaligtasan, at sa pagkabuhay mong muli. at sa pagkabuhay, Mararanasan ko ang mararanasan buhay na walang hanggan. ang buhay na walang hanggan. Nagpapakumbaba ako sa iyong harapan. Nagpapakumbaba ako sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso. Binubuksan ko ang Inaanyayahan kita aking puso. Inaanyayahan bilang kita aking maging Panginoon bilang aking at maging sariling Panginoon tagapagligtas at sariling ng tagapagligtas aking buhay. ng aking Marami buhay. pong salamat. Marami pong Isulat salamat. mo Sulat ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. sa aklat ng buhay sa Ikaw langit. na, Panginoon, Ikaw na, Panginoon, ang maging sentro ng buhay ko. maging sentro ng Ikaw buhay na, ko. Panginoon, Ikaw na, ang Panginoon, maghari sa buhay ko. ang maghari sa buhay ko. Marami pong salamat Marami pong sa salamat kapatawaran, sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa kaligtasan, at sa buhay na walang at sa hanggan. buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, Salamat po, sa Panginoon, pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Just continue to lift up your hands to the Lord. Hallelujah. Ang muling pagkabuhay ng Diyos ay nagbigay sa atin ng katagumpayan sa lahat ng laban sa buhay. Maraming tao nagagapi ng problema at pagsubok sa buhay. Kahit Kristiyano, hindi exempted na ikaw, ako, may pagkakataong nanlalamig, nangihina, nais huminto sa paglilingkod dahil sa problema at pagsubok. Ipinaalala sa atin, sa pinag-aralan natin, na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay katagumpayan natin sa ating buhay. Jesus came out of the grave. Right now, come out of your grave. Jesus overcame the grave. Ikaw, kapatid, come out of your grave. This time, we will surrender everything to the Lord. All our problems. Dahil walang anumang bagay ang hindi kayang solusyonan ng Panginoon. Dahil naganap na. Jesus overcame death. Jesus overcame your sickness, your struggles, your vices, your depression, your insecurity. I want you to lift up your hands to the Lord, and as we worship, we will give everything to the Lord as we allow Him to minister right now. Cry out to the Lord.
Come to the Lord. Cry out. This is the time for your deliverance. As we hum the song, in John chapter 10, verse 10, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Maaring ang kaaway, ginugulo ang iyong buhay. Maaring akala mo ang kaaway ay nagtagumpay sa iyong buhay dahil sa sakit karamdaman na meron ka, dahil sa insecurities na meron ka, dahil sa limitasyon na meron ka. Sa oras na ito, ang Diyos, hindi po natin wawalang bahala ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Kung ikaw lagi kang nalulumo, malungkot, may problema, bibigyan po natin ng tuldok, bibigyan po natin ng wakas ang gawa ng kaaway sa iyong buhay. Binubuksan ko po ang lugar na ito, ang ating altar, and I want you to come and give it to the Lord. Tetelestai, it is finished. Naganap na, pinagtagumpayan na ng Diyos. We will offer to Him everything. We will give to Him everything. Our sickness, our disease, our insecurities, our depression, our problems. As we continue to sing this song, ikaw na nagsusuko ng buhay sa ating Panginoon, just come in front and we will pray for you. Just thank the Lord right now. Oh, thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. You alone be exalted. You alone be lifted up. Wala kaming itatanghal sa aming kalagitnaan, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patuloy nating itanghal ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan ng ating pagsamba at pagpupuri. Ang pagpupuri ba sa salamat ay sa iyo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lamang. Let us all lift our hands to God. Panginoon,
pa po natin awitin sa ating Panginoon. Ang pagpupuri pa sa salang Tanging sa'yo lamang, O Diyos. Minsan pa nating ideklara sa ating Panginoon ang ating pagpupuri. Ang pagpupuri pa sa salamat sa lahat ng kadakilaan na iyong ginawa sa buhay ng bawat isa. Tanggapin mo, Panginoon. Sabay sa'yo lamang. Sa'yo lamang ialay, O Diyos. Sa'yo lamang ialay. Sa'yo lamang ialay. Jesus. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.